Tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Sa gitna ng sala, nakaupo si Leia habang nakatitig sa lumang maleta na ilang beses nang nagamit ng kanyang ina noon. Ngayon, siya naman ang magdadala nito patungo sa ibang bansa. Ngunit imbes na kilig at pananabik, puot at sama ng loob ang nangingibabaw sa kanyang puso. Kung hindi dahil kay tatay, buhay pa sana si nanay. Bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ng mga luhang ayaw bumitaw sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mga alaala ng huling gabi ng kanyang ina. Nasa gilid ng kama si Leia. Hawak ang kamay ng ina na nilalamon na ng kanyang sakit. Mahina na ang boses nito, pero malinaw ang salitang iniwan. Anak, patawarin mo ang tatay mo ha. Ginawa niya ang lahat. Ngunit sa tenga ni Leia, tila hongkag lamang ang mga katagang iyon. Para sa kanya, kasalanan ng ama kung bakit hindi kaagad na ipagamot ang kanyang ina. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, hindi na naging maayos ang relasyon ni Leia at ng kanyang amang si Mang Ernesto. Ang dati nitong matigas na tindig bilang magsasaka ay tila wala ng saysay sa mata ni Leia. Ang nakikita na lamang niya ay isang lalaking bigo, iresponsable, at walang nagawa upang iligtas ang pinakamahalagang babae sa kanilang buhay. Kung nagtrabaho ka pa sana, kung nagsumikap ka pa sana, hindi mangyayari to. Minsan ay nasabi ni Leia kay Mang Ernesto. Natahimik lamang na nakayuko. Tinatanggap ang lahat ng paninisi. Ngayon, heto si Leia, naghahanda upang umalis. Tinulungan siya ng kanyang kapatid na si Nena, isang dalagitang 15 taong gulang pa lamang. Wala itong masabi kung hindi. Ate, pag-iingat ka ron ha. Ako na ang bahala kay tatay. Napakurap si Leia at napalunok. Ayaw man niyang aminin, pero may kirot pa rin nararamdaman sa tuwing binabanggit ang salitang tatay. Ngunit pinatigas niya ang kanyang puso. Huwag mo nang asahan niya, Nena. Huwag kang masyadong magtiwala. Tignan mo na lamang ang nangyari kay nanay. Kinabukasan, bago siya umalis, naghain ng almusal si Mang Ernesto. Pinilit nitong ngumiti at mag-abot ng mainit na kape sa kanyang anak. Leia, baka pwede naman tayong mag-usap muna bago ka umalis. Ngunit hindi na siya nakapagpatuloy pa dahil agad siyang tinalikuran ni Leia. Wala tayong dapat na pag-usapan, tay. Kung may aasahan man ako, ay sarili ko lang yon. At tuluyan nang lumabas ng bahay si Leia. Dala ang kanyang maleta. Naiwan si Mang Ernesto sa hapag, nakatitig sa kape na unti-unting lumalamig. Habang nasa bus papuntang Maynila, nakatanaw lamang si Leia sa bintana. Ang bawat tanawin ng palayan at bundok ay nagpapaalala ng kabataan niya. Mga panahong nakasakay siya sa likod ng kalabaw na hawak ng kanyang ama. Mga panahong tawa ng tawa si nanay habang nagluluto sa kusina. Ngunit lahat ay alaala na lamang. At ang lahat ng alaalang ito ay tinabunan ng sakit at galit na kanyang piniling panghawakan. Sa isip niya, isa lang ang kanyang misyon. Magtrabaho sa ibang bansa. Kumita. Nang hindi umaasa sa isang amang para sa kanya ay pabigat lamang. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Leia ay aalis hindi dahil sa pangarap, kung hindi dahil sa sugat ng nakaraan. Mainit ang hangin na bumungad kay Leia nang bumaba siya sa paliparan ng gitnang silangan. Pabilis ang tintig ng kanyang puso habang naglalakad papunta sa pila ng mga bagong dating na OFW. Sa kanyang isip, isa lang ang paulit-ulit na bumabalik. Kailangan kong kayanin para ito kay nanay at hindi kay tatay. Pagdating sa bahay ng kanyang amo, agad niyang naramdaman ang bigat ng kanyang bagong buhay. Malaki at magarang vilya ang kanyang titirahan
Ngunit sa kabila ng karangyaan, ramdam niya ang pagiging alipin dito. Bago pa man sumikat ang araw, ay gising na si Leia upang maglinis ng bahay, maglaban ng sangkatutak na damit, at mag-alaga ng 3 maliliit na bata na malimit ay mga pasaway. "Leia, hurry! Faster!" Madalas na sigaw ng kanyang among babae na si Madam Salma. Kahit kumakabog pa ang dibdib niya sa pagod, kailangan niyang ngumiti at sumunod. Sa bawat sigaw at sa bawat pagalit, iniisip niya ang kanyang ina, kung papaano itong nagsakripisyo noon para sa kanila. Ngunit hindi maiwasan ang mga gabing umiiyak siya ng palihim. Kapag tahimik na ang bahay at tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang pupunta sa maliit na bintana ng kanyang silid. At doon niya ilalabas ang lahat ng sakit. Nanay, sana nandito ka pa. Sana ikaw ang kausap ko ngayon. Mahina niyang bulong. Tuwing araw ng sahod, agad niyang ipapadala ang malaking bahagi ng kanyang kita sa Pilipinas. Ngunit hindi siya dumidiretso sa kanyang ama. Laging kay Nena siya nag-uutos. Huwag mong ibigay lahat kay tatay ha. Baka ubusin lang sa kung ano-ano. Piling niya sa kanyang kapatid sa tuwing nagpapadala siya ng pera. Sa puso ni Leia, nananatili ang galit at paninisi. Pakiramdam niya, kahit anong ipadala niya, hindi pa rin iyon mababawi ang pagkamatay ng kanyang ina. Minsan, sa gitna ng kanilang pag-uusap sa telepono, ay nagtanong si Nena. Ate, hindi mo ba namimiss si Tay? Lagi kanyang kinukumusta? Saglit na natahimik si Leia, ngunit mabilis niyang pinutol ang usapan. Huwag mo na siyang banggitin. Basta't siguraduhin mo lang na nagagamit ng tama ang pinapadala ko. Lumipas ang mga buwan na taon. Unti-unting nasanay si Leia sa kanyang bagong mundo. Sa init ng disyerto, sa pagod, at pati na rin sa lungkot. Ngunit ang sugat sa kanyang dibdib ay nananatili pa rin sariwa. Sa bawat pagalit sa kanya ng kanyang amo, naiisip niya ang kanyang ama. Sa bawat pang-aapi, ang galit niya kay Mang Ernesto ang nagiging apoy na nagpapasiklab ng kanyang determinasyon. Hindi ako magiging katulad niya. Hindi ako magiging mahina. Hindi ako magiging bigo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit kahit anong tibay ng kanyang loob, hindi may kakaila ang labis na pagod at pangungulila. May mga gabing halos sumuko na siya. Ngunit sa uli, pinipili pa rin niyang kumapit. Hindi para sa kanyang ama, kung hindi para sa kanyang ina na patuloy niyang minamahal kahit wala na ito. At sa mga gabing iyon, ng luha at panalangin, unti-unting nag-iipon ang bigat ng kanyang puso. Handang pumutok sa oras na dumating ang isang balitang hindi niya inaasahan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paglilinis at pagbabantay ng mga bata, nakaupo si Leia sa sulok ng kanyang maliit na silid. Pawis at pagod na pagod siya, kaya't halos hindi na niya balak sagutin ang tumutunog na telepono. Ngunit nang makita ang pangalan ng kapatid na si Nena, mabilis niya itong dinampot. Ate! Ate! Mahina at karalgal ang tinig ng kanyang kapatid. Si tatay! Lalong humina. Nanlamig ang mga kamay ni Leia. Anong ibig mong sabihin? Hindi na halos makalakad si tatay. Kahit bumangon sa kama, hirap na. Minsan hindi na rin siya makakain ng maayos. Lagi na lamang nakahiga. May pag-aalala at may bahid ng luha ang boses ni Nena. Ipinikit ni Leia ang kanyang mga mata. Sa isip niya, gusto niyang maniwala na wala siyang pakialam. Ano naman ngayon? Noon nga hindi niya nagawang tungkulin niya kay nanay. Ngayon pa kaya? Tugon niya, pilit na pinapatigas ang puso. Ngunit hindi siya kaagad nakasagot nang marinig ang pakiusap ng kapatid. Ate, uuwi ka ba? Sana makauwi ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ako lang ang narito. Bata pa ako. Kailangan ka namin, ate. Pagbaba ng tawag, matagal na napatulala si Leia. Pinaglaban sa kanyang puso ang dalawang tinig, ang galit at ang awa. Bakit ako uuwi para sa kanya?
Hindi ba't siya ang dahilan kung bakit wala na si nanay? Ngunit sa kabilang banda, naroon ang pangungutya ng kanyang sariling konsensya. Paano kung siya'y tuluyan ng mawala at wala ka man lamang nagawa? Kinabukasan, habang nagsasalansan ng mga gamit sa kusina, napansin ni Madam Salma ang pamumutla ni Leia. What's wrong with you? You look sick, Leia. Aniya. Mahina ang tinig ni Leia nang sumagot. My father, he's sick. Very sick. Then go home. I'll find another helper. Malamig na tugon ng amo, sabay talikod na tila walang halaga ang pakiusap. Para kay Leia, parang bigat ng mundo ang desisyon na iyon. Kung uuwi siya, baka wala na siyang babalikan sa trabaho at wala na siyang kikitain. Ngunit kung hindi siya uuwi, baka mabaon siya sa pagsisisi habang buhay. Kinagabihan, nakaupo siya sa kama. Maigpit na niyakap ang rosaryo na iniwan ng kanyang ina noon. Sa wakas, napaiyak siya ng malakas. Nanay, anong gagawin ko? Galit ako kay tatay. Pero bakit masakit sa akin kapag naririnig kong nahihirapan siya? At sa huling sandali ng kanyang pag-iisip, ay nagdesisyon siya. Kahit puno ng galit, kahit mabigat sa loob, uuwi siya sa Pilipinas. Hindi para magpatawad, kung hindi para hanapin ang taong matagal na niyang kinamumuhian. Sa eroplano, habang papalapit sa bayang matagal na niyang iniwan, kabog ng kaba at inis ang laman ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong eksaktong madadatnan, ngunit isang bagay ang malinaw. Sa pagkikita nilang muli, harapin niya ang sugat ng kanilang nakaraan. Paglapag ng eroplano sa Pilipinas, ramdam ni Leia ang halo-halong emosyon. Lungkot, kaba, at galit na pilit niyang ikinukubli. Habang nakaupo sa taxi pa uwi sa kanilang baryo, hindi niya maiwasang mapansin ang mga pamilyar na tanawin. Ang palayan, ang mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada, at ang mga bahay na yari sa kahoy. Lahat ng ito ay puno ng alaala ng kabataan niya. Pero imbes na ligaya ang madama, kirot at pait ang bumabalik. Pagdating sa kanilang maliit na bahay, sinalubong kaagad siya ng yakap ni Nena. Ate salamat at umuwi ka. Nanginginig ang tinig nito, halatang matagal ng pasa ng bigat ng sitwasyon. Hindi kaagad nakapagsalita si Leia. Iniabot niya ang paningin sa paligid. Ang kanilang tahanang dati ay maayos pa. Ngayon tila unti-unting gumuguho. Ang dingding na may lamat, ang bubong na may tagas, at ang mga gamit na luma at sara-sara. Lahat ay tila sumisigaw ng kahirapan. Ate, marahang tawag ni Nena. Si tatay, nasa loob, pero wag ka sanang mabigla. Naglakad si Leia papasok, at doon niya nasilayan ng lalaking matagal na niyang iniiwasan. Ito ay ang kanyang amang si Mang Ernesto. Ang dati niyang matigas at malakas na ama, ngayon ay sobrang payat na. Halos butot balat na ito, at nakahiga lamang sa lumang papag. Ang dating tinig na malakas at makapangyarihan ay mahina na. Halos pabulong na itong magsalita. Parang tinusok ng karayom ang puso ni Leia. Hindi niya akalain na ganoon na ang itsura ng kanyang ama. Ang mata nito ay mapungay, puno ng pangungulila. Nang makita siya, pilit itong umiti. Leia? Anak? Umuwi ka pala? Nanlambot si Leia. Gusto niyang tumakbo at yakapin ito, pero mabilis na bumalik ang alaala ng kanyang ina. Ang gabing humihingal ito sa kama, at ang galit na namuo sa kanyang dibdib. Pinilit niyang patigasin ang kanyang puso. Oo, umuwi ako. Dahil sabi ni Nena, wala nang nag-aalaga sa'yo. Malamig niyang sagot. Kahit sa loob-loob niya, ay tila dinuturog siya ng awa. Tahimik lang na tumingin si Mang Ernesto, sa kamarahang tumango. Salamat anak ha. Kahit galit ka pa rin sa akin, nandito ka. Hindi na nakapagsalita pa si Leia. Lumabas siya ng silid at tumupo sa balkonahe. Bit-bit ang bigat ng kanyang damdamin. Mula sa loob,
Rinig niya ang ubo ng kanyang ama. Mahina at sunod-sunod. Lumapit si Nena at naupo sa tabi niya. Ate, hindi ko na talaga kayang mag-isa. Si tatay, hindi na nakakakain. Ako ang nag-aasikaso sa kanya araw-araw. Kala ko nga minsan mamamatay na siya sa mga kamay ko. Napayuko si Leia, pinipigilan ng luha. Para siyang nadadarang sa apoy ng konsensya. Gusto niyang magalit pero sa nakikita niyang kalagayan ng kanyang ama, tila unti-unti nang nababasag ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa lumang kwarto na minsang pinagsaluhan nilang tatlo ng kanyang mga magulang, hindi siya mapakali. Sa bawat hampas ng hangin sa lumang bintana, bumabalik ang mga alaala, ang tawanan nila noon, ang mga hapunan na sabay-sabay silang kumakain, at ang mga gabing ginagabayan siya ng kanyang ama sa pag-aaral. At ngayon, heto siya, galit pa rin, pero nanlulumos sa bigat ng nakikita. Sa wakas, tinanong niya ang kanyang sarili. Hanggang kailan ko ba kakayaning magpanggap na wala akong pakialam? Kinabukasan, maaga pa lamang ay abala na si Leia sa paghahanda ng almusal. Habang pinipisil niya ang mga dahon ng kangkong na binili sa palengke, narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ama mula sa silid. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit pinipilit pa rin niyang hindi magpakita ng lambot. Habang kumakain sila ni Nena, bigla itong nagsalita. Ate, alam mo ba, si tatay, dati halos hindi na natutulog nung may sakit si nanay. Gumigising siya tuwing madaling araw para lamang magbantay. Tapos magtatrabaho sa bukid kahit puyat na puyat. Napatingin si Leia sa kanyang kapatid. Kunot ang noo. Paano mo nasasabi? Wala naman siyang naitulong noon. Kung talagang nagsikap siya, hindi sana kinuha ka agad si nanay. Umiling si Nena. Hindi mo lang alam ate. Kasi noon, nasa ibang lugar ka na para mag-training. Ako ang kasama ni nanay at tatay dito. Si tatay ang laging nagdadala ng gamot galing sa bayan. Kahit minsan wala na siyang pambili ng bigas. Alam mo ba, nangutang pa siya sa halos lahat ng kapitbahay para lamang may pambili si nanay ng gamot. Natikilan si Leia. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na baka gawa-gawa lamang iyon ng kanyang kapatid. Ngunit ng araw na iyon, ay dumalaw ang kanilang kapitbahay na si Aling Nita. Dala ang ilang prutas. Leia, buti at nandito ka na. Ay naku anak, mabuti naman at makikita mo pa si Ernesto. Awang-awa kami sa ama mo. Halos magpalimos na noon para lamang may pambili ng gamot ng nanay mo. Kung hindi lang siya nagkautang-utang sa akin, baka mas maaga pang nawala si Linda. Parang kidlat ang bumagsak sa dibdib ni Leia. Ano ho? Si tatay nangutang? Oo, nga. Sagot ni Aling Nita. Seryoso ang mukha nito. Madalas nga, makikita ko siyang halos lumuhod sa tindahan para lamang makiusap na pautangin ng gamot, gatas, para sa nanay mo. Hindi mo lang siguro alam kasi abala ka noon sa pag-aayos ng mga papeles mo para sa abroad. Halos mabitawan ni Leia ang kutsarang hawak niya. Pakiramdam niya pinagsakluban siya ng langit at lupa. Lahat ng taon na iniisip niyang pabaya ang kanyang ama. Lahat ng gabi na sinisisi niya ito sa pagkamatay ng ina. Lahat pala ay tila maling-mali. Kinagabihan, naupo siya sa gilid ng papag kung saan nakahiga si Mang Ernesto. Tulog na ito, marahang humihinga, payat na payat at halatang nilalamon na ng sakit at ito'y hirap na hirap. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Naalala niya ang mga pagkakataong sinisigawan niya ito noon. Ang mga gabing umiiyak siya sa ibang bansa habang kinakapitan niya ang galit bilang lakas. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang nararamdaman kung hindi ang matinding kirot ng konsensya. Tay, patawad. Bulong niya habang dahan-dahang pinupunasan ng pawis nito gamit ang maliit na tuwalya. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Leia ang tunay na bigat ng kanyang maling paniniwala.
na ang taong itinuring niyang sanhi ng lahat ng sakit ay siya palang tahimik na nagsasakripisyo hanggang sa tuluyan itong mawalan ng lakas. Mula nang madiskubre ni Leia ang katotohanan, tila nagbago ang lahat. Ang dating bigat ng galit na bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng awa at pagnanais na bumawi. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Siya mismo ang nag-init ng tubig para ipaligo sa ama. Isang bagay na matagal nang ginagawa ni Nena mag-isa. Ako na, Nena. Mahinang sabi niya sa kapatid at ito'y gulat na gulat. Marahang inalalayan ni Leia ang kanyang ama na bumangon. Mahina ang katawan ni Mang Ernesto. Halos hindi na makagalaw. Ngunit pilit itong ngumiti nang maramdaman ang kamay ng kanyang anak na matagal nang naglayo ng loob sa kanya. Anak, bakit ikaw pa ang mag-aasikaso? Mahina nitong tanong. Dapat lang, Tay. Sagot niya, nanginginig ang tinig. Matagal na kitang napabayaan, Tay. Habang pinupunasan niya ang pawis ng ama, bumalik sa isip niya ang mga alaalang pilit niyang nilimot. Ang mga gabing inaakay siya ng tatay niya pauwi galing eskwela. Ang mga umagang sabay silang naglalakad papunta sa bukid. At ang mga pagkakataong tinuturuan siya nitong magsaka, kahit ayaw niya noon. Lahat ng iyon ay muling bumangon mula sa kailaliman ng kanyang alaala. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nag-iba ang takbo ng kanilang tahanan. Si Leia ang naghahanda ng mga pagkain, malalambot at madadaling nguyain para sa kanyang ama. Siya ang nagbabantay sa mga oras na nilalagnat ito o hindi makatulog. At sa bawat gabi na siya ay nakaupo sa tabi ng papag habang inaayos ang kumot ng kanyang ama, ay nakakatulog siya sa tabi nito. Tila isang batang muling nakahanap ng kanlungan. Isang hapon, habang pinapakain niya ito ng lugaw, ay mahina itong nagsalita. Leia, naalala mo pa ba? Noong maliit ka pa, lagi kang takot mawalan ng sapatos. Kaya kahit sira na, ay pinapagawa ko pa. Ayaw kong lumakad ka ng nakapaa. Hindi napigilan ni Leia ang lumuha. Tay, bakit hindi mo sinabi noon? Bakit tinayaan mong isipin kong wala kang ginawa? Pinikit ni Mang Ernesto ang kanyang mga mata. Dahil alam kong galit ka at baka mas lalo kang lumayo. Kung ipipilit kong ipaliwanag, mas pinili ko na lamang manahimik kahit ako ang sisihin para lang hindi ka mawalan ng lakas sa pag-abroad. Parang tinutusok ang puso ni Leia sa bawat salitang iyon. Napahagulgol siya at sa wakas ay inamin na ang matagal nang nakabaon. Tay, patawarin mo sana ako. Ang tagal kong pinanghawakan yung galit. Pero ngayon, ang gusto ko lang ay makasama ka. Hinaplos ni Mang Ernesto ang kamay ng anak. Mahina man, pero ramdam ni Leia ang init ng pagmamahal. Wala kang dapat na ipagpaumanhin, anak. Lahat ng hirap ko ay sulit naman dahil nandito ka na. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Leia ang unti-unting paghilom ng sugat sa kanyang puso. Ang dingding na itinayo ng galit at puot ay kumuho. At merong umusbong na isang bagong simula. Isang pagkakataong muling magtagpo bilang mag-ama sa kabila ng sakit at pagkukulang ng nakaraan. At habang magkahawak sila ng kamay, alam ni Leia na sa huling mga araw ng kanyang ama, gagawin niya ang lahat upang ipadama rito ang pagmamahal na matagal na niyang ipinagkait. Naging mas malapit nga si Leia sa kanyang amang si Mang Ernesto. Hindi niya na ito tinitingnan bilang pabigat o ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina, ngunit bilang isang amang lihim na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Noon kasi ang pagkakaalam nila, ang kanilang ina lamang ang nagtatrabaho sa ibang bansa para sila ay mabuhay. Pero ang hindi nila alam, na malaki pala ang sakripisyo ng kanilang ama, kahit pa ito'y magsasaka lamang. Ito ang dahilan kung bakit nabayaran niya ng buo ang lupang kanilang tinitirhan sa pamamagitan ng pagsasaka niya noon, habang ang kanilang ina naman ay nagtatrabaho abroad
para matustusan ang kanilang pangangailangan sa bahay. Ang akala nila ay pabigat ang kanilang ama, sapagkat imbes na ito ang nasa ibang bansa para magtrabaho, ang kanilang ina ang ng ibang bansa para doon ay magtrabaho. Hanggang sa umuwi na lamang ang kanilang ina nang meron ng karamdaman. At doon ay nagsimulang magkaroon ng sama ng loob si Leia sa kanyang ama na lihim na nagsusumikap para lamang mabayaran ng buo ang lupang kanilang tinitirhan. Pero ngayon ay pilit na bumabawi si Leia. Tuwing umaga, magkasama silang nag-aalmusal sa maliit na mesa. Wala nang katahimikan na puno ng galit, kung hindi may simpleng usapan patungkol sa mga pananim, sa panahon, at minsan pa nga, sa mga alaala ng kanilang pamilya. Napagtanto ni Leia na sa bawat salitang binitawan ng kanyang ama ay may kasamang pagsisisi at pangulila sa yumaong asawa. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa harap ng bahay, dalawang mga bituin, dahan-dahang nagsalita si Mang Ernesto. Leia, hindi ko alam kung papaano kong makakahingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko. Patawad at wala akong lakas ng loob noon para gawin ang trabaho ng nanay mo sa ibang bansa. Lumaki lang ako sa probinsya at wala akong tapang para gawin ang ginawa niyo katulad ng pag-abroad. Pero salamat anak, dahil binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon na makita ka at makasama ka bago pa man mahuli ang lahat. Napaluha si Leia. Hindi niya na kaya pang pigilan ang emosyon na matagal na niyang itinatago. Tay, matagal kong kinimkim ang galit sa'yo. Iniisip ko na ikaw ang dahilan kung bakit nawala si nanay. Pero ngayon ko lang nakita ang buong larawan. Ngayon ko lang na-realize. Pareho kayong biktima ng kahirapan at ng mga pagkakamali. At ngayon, ayoko nang sayangin ang mga oras natin sa pagsisisihan. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. Ang dating nang lalamig niyang puso ay unti-unting nagpainit muli ng pagmamahal. Sa yakap na yon, tila naghilom ang sugat na matagal na niyang pasan. Kinabukasan, dinala niya ang kanyang ama sa doktor at tinutukan ang gamutan nito. Hindi naging madali ang proseso at hindi naging madali ang mga perang kailangan nila. Pero salamat na lamang dahil kahit papaano ay may ipon itong si Leia. May mga araw na mahina si Mang Ernesto. At may mga pagkakataon na nadadala ng emosyon si Leia. Ngunit sa bawat hakbang, natuto siyang unawain, magpakumbaba, at higit sa lahat, magmahal ng walang hinihinging kapalit. Lumipas ang ilang buwang gamutan ni Mang Ernesto. Sa awa ng Diyos, ay unti-unting bumuti ang kalagayan ng matanda. Kahit mahina pa rin ito, nakikita naman sa kanyang mga mata ang bagong sigla. Siglang dulot ng pag-asa at pagmamahal ng anak na akala niya'y tuluyan ng nawala. Para kay Leia, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang perang naipon o ang tagumpay sa ibang bansa. Ang pinakamalaking tagumpay ay ang muling paghilom ng pusong winasak ng sama ng loob at ang muling pagbubuo ng pamilyang minsang nagkawatak-watak. Sa uli, natutunan niyang ang oras ay hindi na may babalik pa. Ngunit ang kapatawaran ay may kapangyarihang magbigay ng bagong simula. At doon nagsimula ang kanilang bagong kabanata bilang mag-ama. Isang kabanatang puno ng pagmamahal, pag-unawa, at pag-asa. Pagkaraan ng ilang taon, nanatili si Leia sa Pilipinas. Pinili niyang wag nang bumalik sa abroad at maghanap na lamang ng trabaho sa isang lokal na kumpanya. Kahit hindi kalakihan ng sahod, ay ayos na yon. Para sa kanya, sapat na ang malapit siya sa kanyang amang si Mang Ernesto, na ngayon ay medyo maayos na ang pangangatawan at meron ng maliwanag na pananaw sa buhay. Naging aktibo si Mang Ernesto na miyembro ng simbahan. Madalas siyang magbigay ng payo sa mga kabataang ama na nasa bingit ng maling landas. Bagamat may kapansanan na siya at hirap kumilos, ipinagmamalaki niyang nakasama niyang muli ang kanyang anak na si Leia. At sa tulong ng Panginoon, ay buhay pa rin siya at patuloy na binibigyan ng pag-asa at lakas sa araw-araw.
Si Nena naman ay nag-working student para makatulong sa kanilang pamilya kahit papaano. Matalino si Nena, kaya naman ginagamit niya ang kanyang talino sa pag-aaral bilang isang scholar. Hindi man sobrang alwan ang kanilang buhay, pero sapat na yon para sa kanilang pamilya. Si Mang Ernesto, na noon ay may sakit, ngayon kahit papaano ay medyo masigla na. Nakakangiti na rin ng maayos at hindi na madalas na inuubo. Hindi na rin ito butot balat at makikitang maaliwalas na ang mukha ng kanilang ama. Marahil dahil ito sa kapatawarang iginawad ng kanyang anak sa kanya at sa pagkakaroon nila ng pagkakaintindihang pamilya. Ang pinakamahalaga ay tuluyan ng nawala ang hinanakit sa puso ni Lea. Ang dating mga gabing umiiyak siya sa galit at pagsisisi ay napalitan ng mga gabing puno ng pananalangin at pasasalamat. Nalaman niyang hindi niya hawak ang lahat ng bagay sa buhay, ngunit kaya niyang pumili kung papaanong magmahal at magpatawad. At nang sumapit na ang 7th anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina, nagtipon silang mag-aama sa puntod nito. Dala ni Lea ang ilang bulaklak, habang si Nena naman ay dala ang kandila, at si Mang Ernesto naman ay maigpit na nakahawak sa balikat ng kanyang mga anak. Ma, Bulong ni Lea habang pinupunasan ng lapida. patawarin mo kami sa lahat. Pero salamat dahil sa mga pagkakamali at sakit, natutunan naming magmahal ng totoo. Napaluwa si Mang Ernesto, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Anak, kahit wala na siya, alam kong masaya siya ngayon dahil magkakasama tayong muli. Sa katahimikan sa sementeryo, humaplos ang malamig na hangin para bang paalala ng kanilang ina na hindi kailanman nawala sa kanilang piling. At mula noon, pinanatili ni Lea ang pangako sa sarili na hindi nahahayaang sirain ng hinanakit at galit ang natitirang mga taon kasama ang kanilang ama. Ito ang aral ng kwento. Ang galit ay kayang bulagi ng puso, ngunit sa oras na makita ang katotohanan, ang pagpapatawad ang nagiging tulay para sa tunay na kapayapaan.